Magandang araw mga kaibigan. Andito na po tayo ngayon para ituro sa inyo kung paano wiringan ang single switch, tugang switch, trigang switch na may kasamang ilaw at tugang outlet. Bago po tayo pumunta roon, tuturuan ko muna po kayo kung paano lagyan ng jumper yung tugang outlet at paano lagyan ng wire ang receptacle ng ilaw. Para dun po sa mga baguhan at taga-aral pa lang o gustong matuto ng electrical, meron po kaming ginawa na video tutorial tungkol sa kung paano lagyan ng wire ang single switch, tugang switch at trigang switch. Balikan nyo po yun at panuurin para makakunik po kayo sa gagawin natin ngayon. At ngayon po ay tuturuan ko rin po kayo kung ano po yung mga basic na kailangan natin para makapag-wiring tayo nang hindi tayo nahihirapan sa pag-wiring po natin. Start na po tayo. Meron po tayong tugang outlet. Ito po, tugang outlet po to. Kasi po tugang outlet po siya, para po makatawid dito sa kabila, kailangan po natin gumawa ng jumper. Punta po dito. Ito po sa banda, ito po line 1, ito po line, ito po naman yung line 2. Pwede dito line 2, pwede dito line 1. Pwede po siya magkapalit. Kailangan po natin mag-jumper para makatawid dito sa kabila. Ito po, may ginawa po ako ng jumper na. Binaloktot ko lang po ng ganyan. Binaloktot ko lang po ito. Binaloktot. Tapos sinukat ko po dito. Sinukat ko po siya. Tapos binalatan ko po yung gilid-gilid. Binalatan ko gilid-gilid. Testing na po natin ha. Yan po, yung itsura niya. Sa kabila naman, yan na po yung itsura niya. Makakatawid na po siya yung supply sa kabila kasi meron na po. Ito po yung line 1, saka dito po yung line 2. Pwede po dito yung line 2, pwede rin po dito yung line 1. Ito po siya. Sa paglalagay naman po ng wire sa receptacle, ganito po yung ginagawa po. Pinalatan ko lang po yung dulo niya. Pinalatan ko lang po yung dulo. Tapos hinati ko ng dalawa. Hinati. Yan po. Tapos kung may flat screw po kayo o Phillips screw, ilagay nyo lang po sa gitna tapos ipitin nyo para ganyan yung hugis niya. Yan po. Para madali nyo po siyang ipasok, walang masabit-sabit. Ito po. Yan po. Sa pangalawa naman, yan na po siya. Yan ang itsura niya. Tapos palabasin lang natin dito sa gilid. Yan. Saka dito naman po sa kabila. Yan na po lang yung itsura niya. Ganyan lang po ang paglalagay ng wire sa receptacle. Ito po yung mga basic tools na gagamitin po natin sa pagwawiring. Ito po ay long nose. Ito na po ang combination plier. Combination plier po siya kasi meron po siyang combination ng plier saka crimping ng terminal lugs. Combination plier. Ito naman po side cutter. Side cutter. Ito na naman po Phillips screw. Yung iba tinatawag po itong star screw. Pero kapag nag-aaral kayo ng TISDA, kapag sa exam po, ito po ang tawag po sa kanya ay Phillips screw, hindi po star screw. Phillips screw po. Phillips screw.
baka po magkamali kayo. Ito po ay flat screw. Meron din naman tayong Phillips screw na maliit. Para po ito magamit sa mga maliliit na mga terminal, katulad ng mga pin light, ganun po. Maliliit po yung ano niya, screw niya dun. Mahirap po itong makapasok itong malaki dun sa butas ng terminal ng pin light. Yung pin light na kissing type po. Saka ito po, flat screw. Magagamit din naman po ito na maliit na flat screw sa pagtatanggal po ng wire po sa mga switches at outlet natin. Ito po yung ginagamit pagkagi sa loob. Ito po. Dito po. Dito po sa kinakalang ganyan. Para matanggal po itong mga wire na ito. Yan po siya. Yan na po yung mga basic tools natin po. Kung meron po tayong mga basic tools na ganyan, pwede na po tayo mag-wiring na hindi pa tayo nahihirapan. Ito na po yung board na ginawa po natin. Totoo lang po, ito pong board na ito ay gawa na po. Mayroon na po akong dinagdag. Tulad ng safety breaker tsaka yung utility box na surface type. Ito po puti. Yan po puti. Itong board na po to ay ginawa ko po doon sa mga bata na gusto mag-aral ng TISDA doon sa amin. Sabi ko sa kanila, bago sila mag-aral, mag-practice muna po sila dito sa board na ito. Para at least pag mag-aral sila ng TISDA, may advance na alam na po sila tungkol doon at hindi sila mahirapan. Bago po tayo pumunta sa pag-wiring, kailangan natin yung, kung ano yung mga materials na ginamit po natin. Baka po magulat kayo kung bakit iba-iba yung materials na ginamit natin. Unang-una po dyan, wala po talaga tayong sapat na budget para ma-uniform po yung mga materials na ginawa po natin. Kagandahan na po nito ay iba-iba rin po yung materials na makikita nyo na pwedeng gamitin sa inyong pagtatrabaho o pag-aaral ng electrical. Magsimula po tayo sa ito po, safety breaker. Ito po siya, safety breaker po. Ito po safety breaker na po, ito ay kinuha ko lang po sa supply ng refrigerator ko po. 20 amperes po ito. Tapos ito naman po ay ito na po ang junction box. Ang junction box po, dito po natin nilalagay po nag-splice ng mga wire. Ito po yung splicing box niya po. Itong tawagin, splicing box. Dito po tayo nag-splice ng mga wire na galing sa switch papuntang ilaw at ilaw papunta sa ibang ilaw. Ito po yun. Saka yung isang circuit papunta sa circuit breaker. Ito po yun siya. Saka yung dito po ito nag-splice ng mga wire. Yan po siya. Meron naman po din tayong utility box. Utility box po ang tawag dito. Ang utility box po ay nakabaon po sa semento. Ito po siya. Ito po ay lalagyan ng mga device katulad ng mga switch tsaka outlet. Katulad po ito. Ito po. Pakita ko sa inyo. Ito po. Ganito po yung mangyari dyan. Lagaya po ito ng device tsaka device ng outlet tsaka switch. Ito na po ang isang klase ng utility box. Ito po ay surface type na utility box. Ito po ay ginagamit po sa open space. Halimbawa po, ang dagdag ng outlet o switch ng ilaw yung isang bahay. Ito po yung madalas na gamitin para po maganda tingnan. Ito po. Kaysa po rito, ito po yung gamitin nyo. Ito po yung para sa surface type talaga. Pwede nyo po itong parisan ng plastic molding, ganyan ito. O PDX wire. Sa mga kahoy po, pwede po din po ito. Para maganda rin. Pero meron din po namang mga switch at saksakan na para po din po sa kahoy. Ito po ay utility box po lamang na surface type. Ito po, molding, plastic molding. Meron po itong kasi kayang sukat po. Depende po sa bibilhin nyo. Kung ako po bumibili po nito, tinitingnan ko muna yung butas niya kung gaano kalaki, kung kasya ba yung wire gagamitin ko sa loob ito para hindi po siya bumukol pag takip ko. Tawag ito is plastic molding. Ito naman po tayo, meron po tayong flexible hose. Flexible hose lang po lang ginamit ko kasi wala po tayong budget na pangbili ng PVC. Ito lang po yung materials na meron ako dito for tutorial purposes only po. Flexible. Pero pwede po tayong gumamit ng PVC pipe. May klase-klase po rin po itong mga sukat.
may di media, 3/4 at di uno. Pero pwede rin gumamit kayo ng mga EMT, electrical metal conduit, yung mga metal na po. RMC, yung mga rigid metal conduit, yun po. Pero ginagamit na po yun siya sa mga high-rise building po, madalas na makita po yun. Ito po, mga basic lang po ito. Mga basic lang po ng mga materialis. Ito po, meron po tayong receptacle, D3. Meron po din po receptacle na D4. Nakasya po dito sa box, matakpan po itong box. Yung lagayan po niya na screw, sukat po siya ng lagayan ng screw ng junction box. Ito po ay ginagawa naman po sa mga slab na first floor. Yung ilaw niya hindi na papalagyan ng kisame. Kaya para hindi ito makita, palagay mo ito, itatama mo sa lagayan ng ilaw para ang ilaw ay magsisilbing takip niya na hindi siya makita at maganda po tingnan. Ganyan po siya. Kasi tagal po. Meron naman din dito reverse. Lagayan po din po ito ng ilaw. Ito, pwede po ito sa outdoor. Ito po siya, pang outdoor po ito na receptacle. Rubber socket. Yung diniscuss po natin ngayon, ito lang po yung mga materials na meron po tayo at ginagamit natin ngayon. Meron din akong ginagamit na ito po, example ko na po. Ito po ay connector po ito siya, PVC connector or flexible connector. Ito po ay naka-thread. Ito po siya. Ayan po. Ginagamit po siya dito. Tulad po nito, ito po. Iniipit po siya, iniipit. Ganyan po, yan sa loob. Dito nyo pwedeng ikabit yung mga PVC nyo para hindi po siya mahulog. Ito po siya. Connector. Dito naman po sa safety breaker, dito po sa taas, meron po itong papuntang entrance cap. Wala na po tayong gamit na ganoon kasi sinasabi ko na nga po sa inyo, maliit na po ang budget natin, hindi po natin makayanan po na magbili naman ganoon para lang sa tutorial. Kung ano lang po yung mga gamit na meron ako dito, ito lang po yung ginagamit ko po. Pero meron po ito dyan, paakyat. Ang tawag ko dyan ay entrance cap. Yun po yung bibilhin ng entrance cap. Yun po yung materials na para po dun, entrance cap. May iba-iba po din yung sukat, may D-media, 3/4 saka D1 at iba pa. Meron po itong dalawang klase entrance cap, may clip type saka D-thread. Yung D-thread po, kailangan nyo po ng mil adapter na PVC para po makabit yun kasi D-thread po yun. Yung clip naman po, diretso lang po yun pag clip nyo sa PVC. Ano po siya, ayan. Pagpasensyahan nyo na po ha yung nagawa natin kasi yun na pa talaga yung makayanan natin. Ito po siya. Meron na pong ginagawa yung sa TISDA po. Ito po yun inbuilt, ito po yun. Ito po siya kapares ng ito po, sa hub nya. Pwede na po dyan dito po sa ganyan po. Ipitin nyo po sa ganyan. Ganun po siya. Pwede po siya ganun. Ito po nito. Sample po natin ha. Ito po. Yan po. Para hindi po siya maganda din po itong tingnan. At hindi po ito nakakasugat ng wire pag hinihilap. Yan po siya. Inbuilt po ang tawag dun. Ito po yung mga basic na materials na makikita nyo po sa tinatrabahuan nyo o sa mga paaralan. Lalo po sa mga helper, electrician dyan na baguhan pa lang po. Ito po yung maganda yung mamemorya kasi kapag inutusan po kayo ng hinihiliperan yung electrician, madali nyo na po makuha kung ano yung ipinapakuha niyang materials sa inyo. Kasi yung mga helper po, sila po yung talaga yung isa po nagpapabilis ng trabaho. Pag alam nila po yung mga ibibigay nila doon sa hinihilperan nila, ay mapabilis po ang ating mga trabaho. Huwag nyo pong sabihin na helper lang po kayo. Kasi ang helper po ay isa na po sa nag-contribute na para mapabilis ang trabaho. Okay na po. So sunod po ay wawiringan na po natin ang single switch, 2-gang switch, 3-gang switch na may kasamang mga ilaw at 2-gang outlet.